Kabanata 66 hanggang 70. Salamat guro. Ngumiti si Goyu Kiao at Saad. Nanlamig ang mukha ni Wu Changkong, kung gayon, tumakbo ka kasama nila. Ito ay isang sapilitang pisikal na pagsasanay. Exe, pumunta ka rin. Biglang sinabi ni Exe na may mapait na mukha, Guro, hindi ba kailangan mong tumakbo pagkatapos mong matapos ang laban? Malamig na ngumuso si Wu Changkong, nanalo ka ba? Ako. Nakaramdam ng pait at panlulumo si Exe. Hindi ba? Kung natalo siya ni Tang Wulan sa simula, marami sa mga ito ay dahil sa swerte, kung gayon, sa pakikipaglaban kay Guyu, natalo na siya, ngunit natalo pa rin siya. Masyadong kakaiba ang martial arts spirit ng babaeng ito, mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Kakaiba rin ang Double Dragon Dagger. Bahagyang ngumiti si Guyu at hindi umiwas, tumakbo siya sa gilid ng playground at tumakbo kasama ang 5 pang estudyante. Napaiyak si Exe sa kalungkutan at kinailangan ng umalis. Sa pagtingin sa kanilang mga figura, ang nagyayalong mukha ni Wu Changkong ay nagpakita ng isang pambihirang ngiti, tumalikod at patungo sa pangunahing gusali ng pagtuturo. Bakit may cade ng bakal sa katawan mo? Mabilis na naglakad si Guyu. Nang tumakbo siya sa gilid ni Tang Wulan, nagtatakang tanong niya. Sinabi ni Tang Wulan, sanayin ang iyong katawan. Ang guro ay may mas mahigpit na mga kinakailangan sa akin. Ikaw ay talagang mahusay. Ngumiti si Guyu at sinabing, sa totoo lang, walang makapangyarihan. Kahit anong elemento ko ay hindi malakas, ngunit ito ay mahusay na kontrolado. Lahat ng martial arts ay pareho. Hanggat mayroon kang kapangyarihang espiritu, kapag talagang naiintindihan mo ito at nakontrol mo ito magugulat kapag dating sa oras. Matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Tang Wulan na kumilos sa kanyang puso, kontrolin. Tumayo ka at nagsasalita ng walang sakit sa likod. Sino ang may martial arts soul na kayang kontrolin sa maraming paraan tulad mo? Ang hindi pagsang-ayon na boses ni Exe ay tumunog mula sa kabilang panig ng Tang Wulan, na walang bakal na damit, at pagkatapos ng nakaraang pahinga, siya ngayon ay madaling tumakbo. Sinabi ni Guyu, iyon ay dahil hindi mo pa lubos na naiintindihan ang iyong martial soul. Sinabi ni Exe na hindi kumbinsido, paano mo nalaman na hindi ko naiintindihan? Sinabi ni Guyu, paano mo pa kailangang malaman kung ikaw ay natalo? Ako. Gusto lang ni Exe na hampasin ang pader sa kalungkutan. Hindi ba siya isang henyo? Bakit ako napunta sa paaralang ito, at ako pa ang nasa pinakamasamang klase? Lumakad si Wu Changkong sa gusali ng pagtuturo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga klase ay nasa klase, at ang koridor ay walang laman. Nang lumakad siya sa pintuan ng opisina ng pagtuturo, huminto siya, at pagkatapos ng kaunting pag-iisip, kumatok sa pintuan ng silid. Pumasok ka. Narinig ang boses ni Long Hengxiu. Binuksan ni Wu Changkong ang pinto at pumasok. Si Long Hengxiu ay nagtatampo sa likod ng kanyang mesa. Seryoso niyang iniisip kung paano haharapin ang relasyon nila ni Wu Changkong. Ngayon ang taong ito ay talagang kaiya-hiya para sa kanyang sarili, ngunit sabihin natin na siya ay tatanggalin. It is absolutely impossible, the dean can't pass that level, should you say na paparusahan na naman siya. Naituro na niya ang pinakamasamang ikalimang klase ng unang baitang. Ano pa ba ang magagawa niya? Hindi ba't dahil lang sa ganitong sitwasyon ang lalaking ito, nagdala siya ng patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig? Nang makitang pumasok si Wu Changkong, hindi napigilan ni Long Hengxiu na tumahimik sandali, at malamig na sinabi, anong payo ang maibibigay ni Mr. Wu? Kalmadong lumapit si Wu Changkong sa kanyang mesa at yumuko kay Long Hengxiu. Paumanhin, Direktor Long, narito ako upang humingi ng tawad sa iyo. Nang makita ang kanyang pana, kung sinabi ni Long Hengxiu na puno siya ng galit noon, nabigla lang siya sa sandaling ito. Ano ang sitwasyon? Dumating si Leng Ao lalaking Diyos para humingi ng tawad. Ito ba ang araw na lumalabas mula sa kanluran? Marami siyang alam tungkol sa napaka-character na guro sa kanyang harapan. Simula nang pumasok siya sa akademya, siya na ang pinakasikat na topic person. Guwapo, malakas, at karapat-dapat sa pangalan ng No. Isang powerhouse ng academy. Ngunit sa parehong oras, siya ay suwail, hindi sumusunod sa syllabus na itinakda ng kolehiyo, at ganap na sumusunod sa kanyang sariling mga ideya. He was even rated as a male god ng mga babaeng estudyante ng kolehiyo. Ang lalaking ito ay hindi magbebenta kahit ang mukha ng dean. Minsan na raw siyang kinausap ng dean, pero bago pa niya matapos ang sasabihin ay binuksan na ng lalaki ang pinto at umalis. Gayunpaman, mayroon siyang kapital na maipagmamalaki, ngunit nanggaling siya sa lugar na iyon. Sa edad na wala pang 30, mayroon na siyang cultivation base ng 6th-ring Soul Emperor, kahit sa lugar na iyon, sinasabing isa siyang genius level na pag-iral. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta dito mamaya. Ang gayong mapagmataas na mata ay mukhang isang lalaki na lumalaki sa itaas ng kanyang ulo, kaya humihingi siya ng tawad sa kanyang sarili. Ito ba ang sementeryo ay ginawang taniman ng gulay? Seryosong sinabi ni Wu Changkong, may nagawa akong mali ngayon, kaya narito ako para humingi ng tawad sa iyo, at umaasa na mapatawad mo. Kalimutan mo na, kalimutan mo na.
Hindi alam ni Long Hengshou kung natakot siya sa kanya, o dahil talagang huminahon na ang kanyang paghingi ng tawad, kaya mabilis niyang sinabi, ngunit medyo mahina ang kanyang momentum. Tumango si Wu Changkong at nagsabi, si Dr. Long, isang bagong estudyante sa aming klase ay nagulat na siya ay nakapasa sa aking pagsusulit at ganap na kwalipikadong sumali sa aming kolehiyo. Ayon sa mga regulasyon ng kolehiyo, ang mga estudyante ay hindi nakapasok sa oras ng pagpaparehistro. Kung ikaw ay naaprobahang sumali sa kolehiyo sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, maaari ka lamang magsimula sa klase 5. Kaya't mangyaring aprubahan ang kanyang pagpasok. Sa sinabi nito, iniabot niya ang sulat na papel na ibinigay sa kanya ni Guyu kay Long Hengshou. Kinuha ni Long Hengshou ang pananampalataya at walang malay na sinabi, okay, haharapin ko ito. Sinabi ni Wu Changkong, kung gayon, gawin mo na ngayon. Hihintayin kita na hawakan ito. Hanggang sa sandaling ito, gumaling na si Long Hengshou, at bigla niyang napagtanto na ang taong ito ay humihingi ng isang bagay sa kanyang sarili. Dumating lang ako para humingi ng tawad. Ngunit, hindi ko alam kung bakit, pagkatapos ng paghingi ng tawad ni Wu Changkong, hindi siya galit sa sandaling ito. Ang alindog ng lalaking Diyos ni Leng Ao ay tila hindi lamang kapakipakinabang sa mga babae. Teacher Wu, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo. Sa hinaharap, sa harap ng mga estudyante, sana ay mailigtas mo ako. Medyo naiinis na sabi ni Long Hengshou. Okay. Muling tumango si Wu Changkong. Hindi inaasahan ni Long Hengshou na nangako siyang magiging masaya. Bagamat ang malamig at mayabang na lalaking Diyos na ito ay may mas matataas na mata, tiyak na dahil dito na siya ay talagang isang taong nagsabi kung ano ang mahalaga. Dahil pumayag siya, talagang gagawin niya. Hindi ko ini-expect na magiging maganda ang relasyon ko sa kanya ng ganoon kabilis, at ngayon ay parang hindi naman masamang mapasama siya sa intermediate department. Ang estudyanteng ito ay tila pinahahalagahan ni Teacher Wu. Habang nag-iisip, binuksan ni Long Hengshou ang letterhead at tiningnan itong mabuti. Ang letterhead ay inirekomenda ng isang junior college sa isang maliit na lungsod, at wala akong nakikitang kakaiba tungkol dito. Guyu, babae, Soul Power Cultivation Level 15, Martial Soul, Elemental Agent. Gumamit ng elemento. Ano ito? She is a genius, ako lang ang makapagtuturo sa kanya ng maayos. Kaya sana suportahan ako ni Director Long, at hayaan siyang manatili sa klase ko kahit anong mangyari sa hinaharap. Hindi napigilan ni Long Hengshou na magtanong, Elemental Envoy. Anong uri ng espiritu ito? Si Teacher Wu ay napakatalino, alam mo ba? Sinabi ni Wu Changkong, nakita ko lang ito. Isang napakagandang uri ng martial arts. Makikita mo ito sa promotion competition sa lalong madaling panahon. Nang marinig siyang magsalita tungkol sa kompetisyon sa promosyon, sinabi ni Long Hengshou, sa pagkakataong ito ay sadyang inayos ko si XXE na makapasok sa iyong ikalimang klase, umaasang makakapagtanghal ka sa kompetisyon sa pag-promote. Pagkatapos ng lahat, ang mga huling klase lamang ang may sapat na lakas upang pasiglahin. Ang nakaraang klase ay mas naudyukan na magtrabaho ng husto. Ang kahalagahan ng kompetisyon sa pag-promote ay ang pasiglahin ng lahat ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-iisip ng guro. Maraming tao ang ipapadala sa pagkakataong ito. Pag-isipan mo. Nang bumalik si Wu Changkong, halos kumpleto na ang pagpapatakbong gawain na ipinaliwanag niya. Magtipon. Ang mga estudyante sa Class 5 ay mistulang mga taunang sundalo, na isa-isang kinakaladkad ang kanilang mga pagod na katawan, halos hindi na nakatayo sa gitna ng playground. Pumunta ka rito ngayong umaga at magbuwag. Guyu, manatili ka. Sa wakas tapos na, sobrang saya. Halos lahat ng mga estudyante ay tumakbo patungo sa dormitoryo sa unang pagkakataon at sa wakas ay nakapagpahinga na rin. Ang maliit na mukha ni Guyu ay mukhang mas rosa kaysa dati dahil sa pagtakbo. Ang pangalan ko ay Wu Changkong, at ako ang iyong punong guro. Ito ang iyong mga susi ng dormitoryo, mga uniforme sa paaralan at mga aklat-aralin. Mula ngayon, ikaw ay opisyal na magiging isang mag-aaral sa Class 5 ng Grade 1. Salamat, Guru Wu. Kinuha ni Guyu ang mga bagay mula kay Wu Changkong. Sige, magpahinga ka na. Sa hapon na ang klase. Mabilis na hinayla ni XXE si Tang Wulan pabalik sa dormitoryo. Bakit ka ba kinakabahan? Magsabi ka lang. Hinayla siya pabalik ni XXE kanina dahil may sasabihin siya sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi kita hinahanap para makipag-away. Inikot ni XXE ang kanyang mga mata, ginawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Nakita mo ba ang Guyu na iyon? Huwag kang masyadong malapit sa kanya. Naguguluhan na sinabi ni Tang Wulan, bakit ako lumalapit sa kanya? Hindi ba't isa lang itong kakilala? Ngumuso si XXE, nakikita mong kanina ka pa nakakachat sa kanya. Magmeryenda tayo. Sabi ni Teacher Wu, kahit 2 tao lang ang kasali sa promotion competition. Dati, tayong 2. Ngayong nandito na siya, pakiramdam mo mas maganda ka ba sa kanya? Umiling si Tang Wulan at sinabing, syempre hindi ito may kukumpara. Pagkatapos ay hayaan siyang makilahok. Nanlaki ang mga mata ni XXE, idiot. May reward ang promotion competition, ayaw mo bang kumain? Ito. Pagdating sa pagkain, si Tang Wulan ay nanlulumo. Hindi pa siya kumakain dahil sa panghihimasok ni Mushi paggising niya sa umaga.
After all morning exercises, gutom pa nga siya ngayon. Kung gayon, sa palagay ko ay nakikipagkumpetensya si Wulan sa guyo na iyon. Pumasok si Zhou Changshi mula sa labas, halatang narinig niya ang usapan ng dalawa kanina. Itinuro ni Xie ang sarili at sinabing, ibig mong sabihin wala ako. Ipinagsawalang bahala ni Zhou Changshi, 3 beses mong nilabanan si Wulan, 2 beses natalo, at namamaga ang mukha mo. Tapos natalo ka kay Guyu ngayon. Sa tingin mo, bakit si Wulan ang mawawala sa halip na ikaw? Matagal na siyang nagagalit tungkol kay Xie, at kung mayroon siyang magandang pagkakataon na mag-strike, hindi pa siya gumaganap ng papel. Hinayaan siya ni Xie na magsalita saglit, at kapag naiisip niya ito, tila ito talaga ang nangyari, at ang hitsura sa kanyang mukha ay biglang naging kahanga-hanga. You have enough, use your brains, okay. Teacher Wu's character, hindi magbabago ang sinabi niya. Ni isa sa inyo ay hindi bababa, dagdagan mo lang ng 1 tao. Kahit 2 contestant, hindi lang 2 tao ang makakalaban. Siguro 3 tao. Ang huling Yun Xiao ay pumasok mula sa labas at tumingin sa kanila ng walang magawa, ang kanyang mga mata ay malinaw na nagsasabing, paano ang iyong IQ? Hinimas ni Tang Wulan ang kanyang tiyan, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang lumahok sa kompetisyon. Ang mahalaga ay gutom na ako. Gusto kong kumain. Bago magsimula ang klase sa hapon, isang bagong alamat ang isinilang sa Donghai College. Ang isang tiyak na Diyos ng cookery ay muling nagtakda ng record para sa pagkain. Matagal nang nakasanayan ni Tang Wulan ang kakaibang tingin sa kanyang mga kaklase, nakaupo sa cafeteria at nagpipista. Nagkataon din na buns na naman ang tanghalian ngayon, at nakita niya lahat ng malalaking buns na nakapak sa tiyan niya. Tirik ang mga mata ng 3 pa sa dormitoryo. Same time na sinabi ni Xie, kung tataya kita ng pagkain sa hinaharap, magiging tanga ako. Sinabi ni Tang Wulan, bukod dito, hindi ako tataya sa iyo sa anumang bagay. Walang motibasyon. Hindi ako makakain. Ibigay mo. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw mula sa gilid, at pagkatapos ay isang malaking puting tinapay ang inilagay sa tray ni Tang Wulan. Tumangala si Tang Wulan, hindi ba si Guyu ang nagbigay sa kanya ng mga buns? Kaya lang ngayon ay nakasuot na siya ng uniforme sa kolehiyo, at wala siyang pinagkaiba sa mga estudyante sa paligid. Salamat. Tumanggo si Tang Wulan sa kanya. Palagi siyang madaling magkaroon ng magandang impresyon sa mga taong nagbibigay sa kanya ng pagkain. Tumanggo si Guyu sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Misteryosong lumapit si Zhou Changshi, Wulan, sa palagay ko ay hindi ka na niya magugustuhan. Ngayong araw na ito, nang pumasok siya sa aming klase, nagkusa siyang kausapin ka. Ngayon binibigyan kita ng tinapay, sa palagay ko ay nabighani ako sa iyo. Buhay. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, ikaw ay 9 na taong gulang pa lang, ano ang iniisip mo? Sinabi ni Zhou Changshi, ilang araw ang nakalipas, ang iniisip ko lang ay kung paano ka matalo. Ngayon ang ideyang ito ay wala na. Nang gisingin mo ang martilyo, nawala ito. Sa pagtingin sa lalaking sumagot sa tanong, kinuha ni Tang Wulan ang tinapay sa harap niya at kumagat ng husto. Ang panghapong klase ay tungkol pa rin sa physical fitness, na mas masakit kaysa umaga. Paano naman ang magandang klase ng teorya? Napakasimple ng paliwanag ni Wu Changkong. Kung tungkol sa iyong kasalukuyang mga pisikal na kakayahan, anong teorya ang natutunan mo pa rin? Kailan nagkaroon ng kahulugan ng lalaking Diyos ng Leng Ao? Ang pagtakbo ay maaari pa ring magpatuloy, ngunit kapag ang pagtakbo ay naging isang leapfrog. Wala pang kalahating oras, nakahiga na ang 5 kaklase sa buong playground. Matapos ang isang buong araw ng pisikal na pagsasanay, pakiramdam ng mga 9 na taong gulang na ito ay aakyat sila pabalik sa dormitoryo. Tang Wulan, Xie, Guyu, hanapin mo ako pagkatapos ng hapunan. Tumunog ang malamig na boses ni Wu Changkong bago matapos ang paglabas ng klase. Si Xie ay umasa sa suporta ni Tang Wulan para tumayong matatag, nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Si Guyu ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit ipinatong din niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Ang babaeng ito na may elemental spirit martial arts ay parang sinta ng langit. Kapag siya ay gumagawa ng pisikal na pagsasanay, siya ay malinaw na mas madali kaysa sa iba. Ito ay hindi dahil sa kung gaano kahusay ang kanyang pisikal na fitness, ngunit dahil siya ay natural na maaapektuhan. Ang pagpapala ng lahat ng elemento sa hangin. Ang elemento ng hangin ay gumagawa ng kanyang liwanag, ang liwanag na elemento ay muling nagbibigay ng kanyang enerhiya, ang elemento ng apoy ay nagpapasigla sa kanya, ang elemento ng lupa ay nagpapatibay sa kanya, at ang elemento ng yelo ay nagpapakalma sa kanya. Halos lahat ng elemento ay tumutulong sa kanya. Pupunta sa gabi. Matapos gawing magkaibigan nina Xie at Tang Wulan ang kanilang mga kaaway ngayon, ang kawalang interes sa kanilang mga mukha ay nawala ng gusto, at ang buong tao ay naging mas totoo. Unti-unting lumabas ang init ng ulo ng mayamang young master. Sa kabutihang palad, ang punong guro ay si Wu Changkong, na kayang sugpuin siya sa lahat ng aspeto, kung hindi niya magagawang manatili sa pisikal na klase. Ang guro ay para din sa ating ikabubuti. Ay nalalayan siya ni Tang Wulan.
Isang oras bago ang hapunan, karamihan sa mga estudyante ay nakatulog. Bagamat pagod din si Tang Wulan, pinilit pa rin niyang magnilay. Sa nakalipas na 2 araw, nagbago siya sa isang bagong pamamaraan ng pagmumuni-muni, at ang kahusayan ng kanyang pagmumuni-muni ay malinaw na napabuti. Lumipad muna ang tanggang ibon, at kung hindi maganda ang martial spirit, kailangan mong magsumikap. May klase pa sa gabi, kailan ako pupunta para magpanday ng sarili kong Tianlong Iron? Ito ay talagang isang problema. Hindi talaga umubra, kaya sa kalagitnaan ng gabi lang ako bumabalik. Matapos makumplito ang forging task na ito, hindi ko talaga matatanggap ang mga bagong gawain sa ngayon. Pagkatapos ng hapunan, halos kalagkarin ni Tang Wulan si XCXC sa playground. Si XCXC ay orihinal na gustong pumili ng isang anak na lalaki. Pagdating nila, nauna na si Guyu, at ang mga tao ay tila ganap na nabawi ang kanilang espiritu. Gabi na noon, at ang paglubog ng araw ay nag-iwan ng nakakasilaw na nagninangas na pulang kulay sa kalangitan, na nagniningning sa maliit na mukha ni Guyu, na nagdagdag ng kaunting kinang sa kanyang pinong kagandahan. Si Wu Changkong ay mukhang mabagsik at nagpalit ng itim na sportswear. Sa hindi kalayuan, maraming mga senior na babaeng estudyante ang nagtipon sa malapit, 2 at 3, na buong mata sa kanya. Samahan mo akong 3. Nang makitang paparating ang 2, tumalikod si Wu Changkong at umalis. Sumunod sa kanya ang 3 at naglakad ng malalim papasok ng academy. Dinala sila ni Wu Changkong sa isang indoor training ground sa likod ng akademya. Ito ang oras na hinanap niya si Long Hengshou ngayon. Matapos ipahayag ang kanyang suporta para sa trabaho ni Long Hengshou at hindi gumawa ng gulo para sa direktor ng departamento ng pagtuturo, ibinigay din ni Long Hengshou ang berdeng ilaw sa lahat ng paraan. Bilang direktor ng departamento ng pagtuturo, mayroon siyang isang malakas na pakikipagkompetensya na relasyon sa isa sa senior department. Na-demote si Wu Changkong sa intermediate department dahil mismo sa matinding labanan sa isang iyon, at nabali pa ang binti ng isang iyon. At kung magkakaroon ako ng magandang relasyon sa dance teacher na ito, sa harap ng dean, natural na maraming puntos ang makukuha ko. Walang pakialam si Wu Changkong sa pagiging makasarili ni Long Hengshou, hanggat naabot ang kanyang mga layunin. Kung hindi dahil kay Guyu, hindi siya madaling makikipagkompromiso, at ang paghingi ng tawad ay hindi mangyayari sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang dumating siya sa intermediate department, nakilala niya ang 2 estudyante na nakapagparamdam sa kanya. Kung sila ay mahusay na sinanay, dapat silang kwalipikadong makapasok sa lugar na iyon. Tungkol naman sa ibang estudyante, medyo kakaiba at kawili-wili ito sa kanya, ngunit kumpara sa 2 iyon, mas marami ang mga ito bilang mga foil. Hindi bababa sa pansamantala. Ang training ground ay pabilog, at mayroong soul guide shield sa loob para protektahan ito. Ito ay isang lugar para sa ilang mas mataas na antas ng mga mag-aaral upang magsagawa ng pagsasanay sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang isang lugar tulad ng isang palaruan, hanggat ang kapangyarihan ng espiritu ay umabot sa isang tiyak na antas, ay napakadaling sirain. Dinala ni Wu Changkong silang 3 sa gitna ng venue at tumayo. Simula ngayon, susundan mo ako sa espesyal na pagsasanay tuwing gabi, at magsisikap para sa kompetisyon sa promosyon pagkalipas ng 3 buwan. Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang tingin ay unang bumagsak kay Tang Wulan, ang iyong martial soul ay si Lan Yingkao. Ang dahilan kung bakit ako napili para lumahok sa promotion contest ay dahil wala talaga akong choice. Ngayon Guyu dito, makikita mo ang kanyang talento at lakas. Hindi mawawala ng bisa ang sinabi ko, ngunit umaasa ako na sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, makikita ko na ikaw ay talagang 3 buwang kwalipikadong magrepresente sa aking klase, kung ikaw ay talagang bagsak sa ika-5 buwan. Requirements, tapos 2 tao lang ang ipapadala ko. Oo. Sa kabila ng paalala ni XCXC, medyo nalungkot pa rin si Tang Wulan, talent, after all, ang pinakamalaking depekto niya. Teacher Wu, hindi ako papalit sa pwesto niya sa kompetisyon. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Guyu. Ha? Tumingin si Wu Changkong sa kanya. Mahina na sinabi ni Guyu, ako ay isang transfer student, at ayaw kong maimpluwensyahan ang ibang tao dahil sa akin. Kaya, mangyaring ibalik ito. Hindi ako sasali. Natigilan si Wu Changkong. Mula nang maging Soul Master siya, palagi na siyang paborito ng langit, kahit na desperado siyang dumating sa East Sea City na ito at pumasok sa East Sea Academy. Hindi naman sa walang nananakot sa kanya, pero napaka-miserable ng resulta ng mga taong iyon. Gayunpaman, nang sabihin ito ng maliit na batang babae sa kanyang harapan, nalaman niyang wala siyang magagawa sa kanya. Ang kambal na martial arts spirit ni XCXC ay lubos na niyang pinahahalagahan, ngunit kumpara sa elemental na sugo ni Guyu, si XCXC ay isang antas sa likod. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na si Guyu ang magsasalita para sa kanyang sarili, kaya hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng may kaunting pasasalamat, salamat Guyu, ngunit tama si Teacher Wu. Ito ay may kaugnayan sa karangalan ng aming klase, at natural na ang pinakamalakas na tao sa kompetisyon. Mas mabuti. Ngunit makatitiyak kang magsisikap ako. Ang bilang ng mga kalahok ay hindi limitado sa 2 tao sa loob ng 3 buwan.
Kung maaari akong maging malakas na guro sa loob ng 3 buwan. Napatingin si Wu Changkong kay Tang Wulan na may kaunting pagtataka, ang IQ ng batang ito ay talagang hindi pangkaraniwang mataas. Ang kanyang mga pahayag ay hindi lamang nagpakita ng determinasyon na magtrabaho ng gusto, ngunit pinaginhawa din ang kanyang sarili. Dahil dito, medyo gumanda ang impresyon ni Wu Changkong sa kanya. Teacher, ano ang gusto mong i-practice para sa special training? Hindi naman sa physical fitness, di ba? Halatang iba ang focus ni XCXC sa kanila. Sinabi ni Wu Changkong, syempre hindi. Kahit anong pagsasanay ang gawin mo, iisa lang ang layunin. Iyon ay upang madagdagan ang iyong lakas. Ang lakas ay nahahati sa matigas na lakas at malambot na lakas. Sa aking palagay, lahat ng lakas ay nagmumula sa aktwal na labanan. Kaya naman, ang iyong espesyal na pagsasanay, tanging aktwal na labanan. Gumamit ng aktwal na labanan upang pasiglahin ang iyong sariling potensyal, gamitin ang aktwal na labanan upang mapahusay ang iyong unang karanasan sa pakikipaglaban at pagkatapos ay ipapaliwanag ko ang iyong unang karanasan sa pakikipaglaban. XCXC, ang iyong bilis ay sapat na mabilis sa iyong antas. Gayunpaman, ang iyong tibay ay masyadong mahina para tumagal. Kaya't kapag nakikipaglaban, dapat mong bigyang pansin ang pagkontrol sa iyong tibay. Ang iyong pangalawang martial arts soul may mga hindi inaasahang epekto, ngunit huwag mo itong gamitin ng basta-basta. Kapag ginamit mo ito, kailangan mong magkaroon ng sapat na epekto. Guyu, napagmasdan ko ang iyong element control ngayon. Bagamat ayokong sabihin iyon, kailangan ko pa ring aminin na sa iyong kasalukuyang cultivation base, ang kontrol ng iba't ibang elemento ay napakahusay na. Bukas, kukunin ko kayong 3. Subukan ang iyong mental power. Sinabi ni Tang Wulan, guro, nasubukan ko na ang aking espiritu dati. Malamig na pinutol siya ni Wu Changkong, nagtitiwala lang ako sa sarili kong mga mata. Patuloy niyang sinabi kay Gu Yu, kaya, sa pagsasanay, sana ay maaari mong subukang pagsamahin ang iba't ibang elemento sa isa't isa. Pinag-isipan kong mabuti ang iyong martial arts ngayon. Ang mga elementalista ay talagang napakahusay sa lahat ng uri ng elemento. Affinity, ngunit dahil walang spirit ring na partikular na naglalayon sa pag-promote, imposible para sa iyo na maging partikular na makapangyarihan sa anumang elemento. Tila na maaari mong gamitin ang iba't ibang katangian sa iba't ibang mga elemento, para ipakita ang iba't ibang mga katangian. Gayunpaman, kapag ang iyong paglilinang sa hinaharap ay umabot sa isang tiyak na antas, makikita mo na wala kang makapangyarihang kakayahan sa espiritu bilang isang pundasyon. Sa kasong ito, kung gusto mong maging isang malakas na tao, isa lang ang paraan na maaari mong puntahan. Iyon ay ang kombinasyon ng maraming elemento. Ito ay isang hindi pa nagagawang paraan, ngunit ngayon nakita kong ginamit mo ang elemento ng lupa at ang elemento ng yelo. Natuklasan ito noong pinagsama-sama mong kontrolin si XCXC. Kung maaari mong pagsamahin ang iba't ibang elemento ng katangian at kontrolin ang kapangyarihang ito, tiyak na tatayo ka sa kinabukasan ng mundong ito. Hindi madali para sa pagsusuring ito na gawin mula sa bibig ni Wu Changkong. Makikita kung gaano niya binibigyang importansya si Guyu. Oo, salamat guro. Tumango si Guyu at sinabi. Sa wakas ay bumaling si Wu Changkong kay Tang Wulan, ikaw naman. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ngayon ay kontrolin ang iyong martial soul. Gusto kong sabihin sa iyo ng tapat na kahit na ang iyong blue-silver grass ay nag-mutate, ito ay blue-silver grass pa rin kung tutuusin. At ang pares ng martilyo na ginamit mo noong nakaraan. Ang iyong kapangyarihan ay ang iyong talento, at ito ay lubhang kapakipakinabang sa antas na ito. Sa ibang pagkakataon, maaari mong subukang umatake sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga martilyo at asul na pilak na damo. Oo, sumang-ayon din si Tang Wulan. Pagkatapos, magsisimula ka agad ang espesyal na pagsasanay. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Narinig ni XCXC na hindi ito pisikal na pagsasanay kundi direktang aktwal na pagsasanay sa labanan. Mas mabuti na ang espiritu, at sabik siyang subukan, Teacher Wu, sino sa amin ang mauuna? Sinabi ni Wu Changkong, sa walang partikular na pagkakasunod-sunod, kayong 3 ay magpapatuloy ng magkasama. Ang kalaban mo ay ako. Ang mga ekspresyon ni Tang Wulan, XCXC at Guyu ay sabay na nagyelo. Nagliwanag ang kamay ni Wu Changkong, at mayroon ng espadang kahoy, hindi ko ginagamit ang kapangyarihan at kakayahan ng kaluluwa ng martial soul. Pabayaan mo na lang. Magsimula na tayo. Habang nagsasalita, pinitik niya ang kahoy na espada sa kanyang kamay at sinaksak si XCXC. Mabilis na nag-react si XCXC, at mabilis na bumalik ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang espada ni Wu Zhangkong ay parang torsil maggot. Bagamat mabilis siyang umatras, papalapit na ang kahoy na espada. Wu! Isang malalim at makapal na tunog ng paglusob sa hangin ang narinig. Si Tang Wulan ang gumawa ng pagbaril. Buo niyang ipinatupad ang mga salita ni Wu Changkong, ang Thousand Forged Tungsten Steel Hammer ay lumipad mula sa kanyang kamay, at dumiretso kay Wu Changkong para durugan ito. Sa likod ng Thousand Forged Tungsten Steel Hammer, may nakakabit na asul na pilak na damo. Alam niya na ang sarili niyang asul na pilak na damo ay walang epekto kung ito ay direktang balot kay Wu Zhangkong.
Sa lakas ng kaluluwa ni Teacher Wu, makakalaya siya sa isang iglap. Sa oras na iyon, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay mauubos din, at hindi na niya magagamit ang asul na pilak na damo. Hindi man lang tiningnan ni Wu Changkong ang Thousand Forged Tungsten Steel Hammer na lumilipad. Nakaturo pa rin ang kahoy na espada, at ang Tungsten Steel Hammer ay direktang lumipad mula sa kanyang likuran. Napahiya si Tang Wulan, tinamaan siya ng baluktot. Isang simoy ng hangin ang dumating mula sa gilid at itinulak si Xexi palayo, na naging sanhi ng pagkahulog ng espada ni Wu Changkong sa bakanteng espasyo. Kaagad pagkatapos, malambot ang kanyang mga paa at mabilis na bumagsak sa lupa. Ilang ice cone ang lumipad palabas at direktang itinuro sa lupa. Ang lumang pamamaraan ng sinaunang buwan ay paulit-ulit. Walang pakialam nang umiti si Wu Changkong, pamitik ang kanyang palso, at bahagyang tumapak ang espadang kahoy sa ilang ice cone, na madaling nabasag. Kasabay nito, humila siya, diretsyong bumaba sa lupa, at tumalon mula sa putik. Wu! Dumating muli ang Thousand Forged Tungsten Steel Hammer ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay hindi na isang martilyo, kundi dalawang martilyo, at ito ay tumawid, sumasakop sa isang mas malaking lugar. Ang kahoy na espada ni Wu Changkong ay random na naklik, at sila ay naklik sa Tungsten Steel Hammers. Ang dalawang Tungsten Steel martilyo ay huminto sa hangin, at biglang nahulog. Sumilay ang pagtataka sa mga mata ni Wu Changkong. Ang kapangyarihan ng batang ito ay talagang pambihira. Isang bola ng apoy ang umabot sa tagiliran ni Wu Changkong, at ang pag-atake ni Guyu ay lumitaw sa tamang oras. Ang sandata ni Wu Zhangkong ay isang kahoy na espada, na sinusunog ng apoy, at ang epekto ay dapat ang pinakamahusay. Napapaligiran ng kahoy na espada, tila naglalabas ito ng kakaibang agos ng hangin. Ang ang apoy ay biglang nawala ng kontrol, at direktang tumaas patungo sa katawan, at tahimik na lumipad palayo sa Xexi ni Wu Zhangkong. Ang Dragon Dagger ni Xi Zhaiguang ay nalaslas, nabasag ang ang apoy, ang kanyang katawan ay pumulupot sa hangin, at nagmadali siyang pumunta sa paligid ng Wu Changkong. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kaliwang kamay, isang di nakikitang liwanag ng talim ang lumiwanag, at sabay-sabay na tumusok ang magaan na sandang ng dragon. Muling yumanig din ang Thousand Forged Tungsten Steel Hammer ni Tang Wulan, na binomba si Wu Changkong mula sa ibaba. 3 ang apoy ang lumipad palabas sa tamang oras. Sa wakas ay gumawa ng maliit na pagtutulungan sina Tang Wulan, Xexi at Guyu. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga kalaban ay masyadong malakas. Si Mujian ay naging mga patong-patong na anino ng espada, at hindi nakita ni Wu Changkong kung paano ibibigay ang kanyang lakas. 2,000 forged na tungsten steel martilyo ang pinaputok, at si Xexi ay direktang iginuhit sa kanyang balikat gamit ang isang espada, na tangay, at bumagsak sa 3 ang apoy. Kung hindi dahil sa matapang niyang pagganap, sunod-sunod na winuwagayway ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay masugatan siya. Bumaba mula sa langit si Wu Changkong. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Tang Wulan. Tuwid na tumusok ang kahoy na espada. Ituro si Tang Wulan. Hindi umiwas si Tang Wulan. Sa sandaling ito, si Xexi mismo ay nasa gulo at hindi siya matulungan. Dahil hinarang si Guyu nang nahulog na si Xexi, huli na para iligtas siya. Ang lahat ng ito ay sadyang nilikha ni Wu Changkong, para lamang ihiwalay siya sa isang iglap at bumuo ng 1-to-1 na sitwasyon. Upang pasiglahin ang potensyal ng mga mag-aaral na may aktwal na labanan, ginawa ko ito sa high-level club dance. Kapag nahaharap sa matinding panggigipit, ang tugon ng isang mag-aaral ay maaaring ganap na magpakita ng kanyang potensyal. Sa kritikal na sandali, hindi nag-ulo si Tang Wulan, ang unang kakayahan ng kaluluwa ng Blue Silver Grass ay agad na na-activate, at ang asul na pilak na damo ay buhol-buhol na parang manipis na baging at nakapulupot sa katawan ni Wu Changkong. Casual lang ang ginawa ni Wu Changkong. Ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan ay bumagsak ng husto, at ang asul na pilak na damo ay nabasag bawat pulgada, at maging ang 1,000 forged na tungsten steel hammer na ngayon ay pinatay ay huli na para makabawi dahil ang asul na pilak na damo ay nabasag. Gamit ang kahoy na espada bilang dibdib, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging nakatuon. Tandang-tanda pa rin niya na noong nakalaban niya si Xexi sa huling pagkakataon, ginampanan niya si Xexi bilang metal. Mahabang panahon. Sa sandaling ito, itinuring din niyang metal muli si Wu Changkong, at mabilis na pumasok sa ethereal na estado na kanyang napik. 2 kulay abong sinag ng liwanag ang sabay na lumiwanag, ang kanang martilyo ay nasa dibdib, na nakaharang sa kahoy na espada, at ang kaliwang martilyo ay direktang pinalis. Nabasag kay Wu Changkong. Ding! Tinusok ng kahoy na espada ang kulay abong kanang kamay na martilyo, na gumawa ng tunog na parang metal na tumilaok. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang 1,000 forging heavy silver hammer ay agad na tumama sa kanyang dibdib. Napaatras siya ng tumama. Pagkatapos pumasok sa estado ng konsentrasyon, partikular na gising si Tang Wulan. Alam niya na kapag siya ay umatras, ang kanyang kaliwang kamay na martilyo ay hindi makakarating sa guro. Kaya naman, ang kaliwang kamay na martilyo na nabunot ay biglang bumitaw, pinalipad ito palabas.
Dumiretso sa Wu Changkong at pindutin ito. Casual na pinagpag ni Wu Changkong ang kahoy na espada sa kanyang kamay at hinampas pahiga ang kaliwang martilyo. Ang martial spirit ni Wu Changkong ay orihinal na isang espada. Ang itinuloy niya ay ang kaharian ng paglabag sa 10,000 batas gamit ang isang espada. Sa makatuwid, anuman ang atake ng kalaban o kung sino ang kalaban, umaasa lamang siya sa espada. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay natalo siya. Nang bumangga ang hammer sword, naramdaman na lamang ni Wu Changkong na may malakas na kapangyarihan na nagmumula sa kahoy na espada sa kanyang kamay. Bagamat hindi ito may kukumpara sa kanyang lakas, hindi pa niya pinakawalan ang kanyang martial spirit ngayon, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay gumamit lamang ng isang maliit na bahagi. Biglang natagpuan na ang kanyang kahoy na espada ay hindi makayanan. Bago pa siya makapag-iniksyon ng higit pang soul power, magkasunod na nagmula sa kahoy na espada ang dalawang layer ng kapangyarihan. Kotcha! Nabali ang kahoy na espada, at ang Thousand Forge Immersion Silver Hammer ay bumagsak sa kanyang ulo. Kumislap ang figure ni Wu Changkong, iniiwasan ang Qiang Yin Hammer. Ang tila maliit na forging martilyo ay lumapag at gumawa ng isang malaking dagandong, na ikinagulat ni Xie at Guyu na naghahanda na dumating upang sumuporta. Pinilit talaga ni Tang Wulan si Teacher Wu pabalik, at pinutol din ang kanyang kahoy na espada. Mabilis na umatras si Tang Wulan ng ilang hakbang, na may mabigat na pilak na martilyo sa kanyang kanang kamay na nagpoprotekta sa kanyang dibdib. Huminto sa paglalakad si Wu Changkong, nakaramdam din ng pagkalito. Siyempre naunawaan na niya ngayon na may kakaibang martilyo si Tang Wulan. Tumigil ka. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinigilan sina Guyu at Xie na ipagpapatuloy ang kanilang mga putok. Tumingin si Xie kay Tang Wulan na may kakaibang mga mata, at pagkatapos ay tumingin sa kulay abong martilyo sa lupa na hindi pa niya nakita noon. Ilang sandali pa ay natakot siya. Noong unang beses niya siyang sinaktan, pagkatapos niyang saluhin ang sarili niya, kung tatamaan niya ang sarili niya ng martilyo na ito. Nagmamadaling lumapit si Tang Wulan, kinuha ang kanyang 3 martilyo, at inilagay sa Shen Yinwan. Mayroon kang kakaibang martilyo. Tumingin sa kanya si Wu Changkong na may pagdududa. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay isang mabigat na pilak na martilyo. Ito ay magiging mas mabigat kaysa sa isang ordinaryong martilyo na forging. Ang bigat. Ipakita mo sa akin. Masyadong interesado si Xie sa martilyo na maaaring makabasag sa kahoy na espada ni Teacher Wu. Mabilis siyang tumakbo at hinawakan ang Thousand Forge Heavy Silver Hammer ni Tang Wulan. Dang! Direktang bumagsak si Shen Yinchuy sa lupa sa sandaling binitawan niya ang kamay ni Tang Wulan, at si Xie, na may malaking inertia belt, ay bumagsak ng diretso sa lupa at kumain ng tae. Oh! Masakit na napasigaw si Xie, ikaw, ano ka ba? Bakit ang bigat? Lumapit si Wu Changkong at dinampot ang Thousand Forged Heavy Silver Hammer, na hindi napigil ang mapakilos. Hindi nakakagulat na ang aking kahoy na espada ay nabali, ang bigat ng martilyo na ito. Sinabi ni Tang Wulan, ang isang hawakan ay tumitimbang ng humigit kumulang 150 kilo. Sinabi ni Wu Changkong, mayroong 3 kapangyarihan mula rito ngayon lang. Ito ba ang iyong kontrol o iba pa? Saglit na nag-alinlangan si Tang Wulan, at sinabing, ito ay ang kakayahan ng martilyo mismo. Pagkatapos ng libu-libong pag-forging ng metal, ito ay magbubunga ng ilang hindi tiyak na mga espesyal na epekto. Mayroon din akong mabigat na silver hammer, na tinatawag na stacked hammer. Bagamat hindi alam ni Wu Changkong ang tungkol sa pagpeke, nakikita pa rin niya ang halaga ng pares na ito ng Chen Forging Heavy Silver Hammers. Bahagyang tumango at sinabing, napakatalino mo ba sa pagmamik? Tiningnan ko ito. Ngayon, si Mushi, na naghahanap sa iyo kaysa sa forging, ay anak ng presidente ng East China Sea City Forging Masters Association. Well, isa akong panday. Sa pag-iisip ng kagandahang loob na natanggap niya sa Blacksmith Association, biglang gamaan ang pakiramdam ni Tang Wulan. May nag-aalalang tingin sa mga mata ni Wu Changkong. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi kay Tang Wulan, halika, hawakan mo ang aking kamay. Pinagpag ni Tang Wulan ang kanyang mga palad, ang mga walang laman na kamay ni Wu Chang ay malaki, ang kanyang mga daliri ay payat at malakas, medyo malamig, ngunit hindi medyo magaspang. Hinihila mo ako ng buong lakas mo, iparamdam mo sa akin kung gaano ka kalakas. Sabi ni Wu Changkong. Oh! Sumagot si Tang Wulan, huminga ng malalim, nagpuwersa sa magkabilang braso, pagkatapos magpuwersa. Handa na si Wu Changkong sa pagkakataong ito, nakatayong parang pako. Ang maliit na mukha ni Tang Wulan ay unti-unting namula dahil sa kanyang buong pagsisikap. Bagamat hindi kumikibo si Wu Changkong, ang nagbabadyang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay nagpapakita na hindi siya gaanong nakaka-relax, at least kailangan niya ng suporta ng kanyang espiritong kapangyarihan upang pigilan si Tang Wulan na suportahan ni Tang Wulan. Hilahin. Sige. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Wu Changkong. Nabawi lamang ni Tang Wulan ang kanyang lakas. Isang kakaibang kulay ang bumungad sa malamig na mukha ni Wu Changkong, at tinapik niya si Tang Wulan sa balikat, kayong tatlo ay maglalaro ng magkasama sa kompetisyon sa promosyon.
Kung ang iyong lakas ay maaaring umabot sa antas na ito, kung gayon ang ating mga taktika ay magiging kawili-wili. Nang bumalik sina Tang Wulan at XCXC sa dormitoryo, sila ay pagod na pagod. Pabayaan ang pagpanday, hindi naging madali para sa kanya ang umupo ng naka-cross-legged at pumasok sa meditation state. Mula sa ikalawang araw, si Tang Wulan ay espesyal na inaprubahan at hindi na kailangang lumahok sa pisikal na pagsasanay. Simple lang ang dahilan. Mula sa pananaw ni Wu Changkong, ang kanyang pisikal na fitness ay hindi kasing husay ni Tang Wulan. Ang ordinaryong pagsasanay ay iba sa talento ni Tang Wulan. Ang kahangahangang gawa ay walang silbi. Mas mainam na gumugol ng oras sa iba pang paglilinang. Hindi naging madali ang dapat gawin ni Tang Wulan, at iyon ang kontrol ni Lan Yingkao. Ang iba pang mga mag-aaral sa class 5 ng unang baitang ay nasa physical fitness class hanggang sa ikatlong araw. Mula sa araw na ito, ipinagpatuloy ko ang aking pang-umagang physical fitness at afternoon theory classes. Pagkatapos lamang ng kalahating araw sa physical fitness class, mas gamaan ang pakiramdam ng mga estudyante, at walang nagreklamo. Sina Tang Wulan, XCXC, at Guyu ay nagsagawa ng mental power test, at ang mga resulta ay nakakagulat. Ang lakas ng pag-iisip ni XCXC ay 29, na medyo magandang resulta sa kanyang mga kapantay, na papalapit sa intermediate level ng Lingyuan realm. At ang mental power ni Tang Wulan ay 44, na direktang nasa gitnang antas ng Lingyuan realm, ngunit hindi niya sinabi na 38 pa lang siya noong sinubukan niya ito noong huling pagkakataon. Ang lakas ng pag-iisip ay bumuti ng gusto sa maikling panahon. Ang espiritual na kapangyarihan ng Russia sa kanilang dalawa ay nagdala ng ilang mga sorpresa kay Wu Changkong, ngunit kung ikukumpara kay Guyu, sila ay talagang hindi mahalata. Ang espiritual na kapangyarihan ni Guyu ay kasing taas ng 119. Wala ito sa saklaw ng Lingyuan realm ng direkta. Kabilang sa mga antas ng espiritual na kapangyarihan, ito ay ang spirit element realm noong una, at ang halaga ng pagsubok sa espiritual na kapangyarihan ay lumampas sa 100, at ito ay direktang isa pang antas, na pinangalanang Lingtong realm. Ang kaharian ng Lingtong ay ang kahulugan ng isip at espiritu, na umaabot sa pag-iisip. Kapag naabot ang espiritual na kaharian, ang espiritual na kapangyarihan ay kontrolado at magsisimula kang magsimula. Maaari mong talagang kontrolin ang iyong espiritual na kapangyarihan para sa iyong sariling paggamit. Maaari itong magdala ng 2 dilaw na espiritu o 1 lilang espiritu. Noon lamang nakumpirma ni Wu Changkong na ang martial spirit elemental envoy ni Guyu ay malamang na talagang isang bihirang espiritong martial spirit, na nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan at mga elemento, at ginamit niya. Ang mga espiritual na Panginoon sa espiritu ay ang pinakakapos sa mundo ngayon, at sila rin ang pinakasikat, dahil ang mga ito ay pinakakatugma sa mga mecha. Dahil dito, mas binigyang pansin ni Wu Changkong si Guyu. Siyempre, walang pinagkaiba ang hirap ng pagsasanay. Kung mas pinahahalagahan ka ni Leng Aonan, mas malaki ang dami ng pagsasanay. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi naglaan ng oras si Tang Wulan upang pumunta sa studio ni Mang Tian, at natural na hindi niya magawa ang kanyang forging task. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.